Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Again, this is another reading. So, ang gagawin ko ngayon is the love triangle reading. So, this is a part also a part of my personal reading. So, if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page. Official FB page, okay? So, I'm going to put the link on my description box if hindi ko makakalimutan. So, let's start without further ado. A love triangle. So, para to sa mga may alam na love triangle, yung connection, yung relationship nila. So, ibig sabihin, kilala nila yung ka-love triangle nila or may mga info na sila nakuha about that love triangle. Nakita na ba nila? Basta confirm na merong ka-love triangle ka. Yan. So, tignan natin. Okay. Ano yung sitwasyon ang meron sa inyo at sa kanila? So, dito ka sa taas and dito si ka-love triangle. The other person na lang. The other person sa baba. So, dito ka and dito siya sa baba. So, let's see. Ano nangyayari ngayon sa connection niyo? So, hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? Takes what resonates and leave the rest. So, this could be a vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And this is a timeless reading, guys. So, magnetic. Unexplainable pull can't resist on your part. So, on their part. Let's see. Pretending. Fake beyond means. So, mayroong pretending na nangyayari dito sa part ng third party. Okay? So, I'm going to pull another oracle card. This is a message from this is a love romance angel. Angel romance oracle card. This is for you and your person. Ooh, very soon. Clearly decide what you want so that it will come to you now. So, sa kanila, pasensya na sa ingay, okay? Let go of the control issue. Allow the situation to unfold naturally. So, parang nagigets ko yung story nila. Kasi parang mayroong pretending and mayroong controlling issue. So, parang feeling ko sa part nila, alam nito din na meron kayo. So, parang gusto niya, siguro na parang, nagpe-pretend siya na okay sila, na happy sila. And yun yung gusto niyang ipapakita dito sa person na to. So, I don't know if siya yung napili or sila yung magkasama and gusto niya lang na makita na nagpe-pretend siya na masaya sila although kahit hindi. Para may maipapakita lang sa'yo na they are okay and they are happy and hindi ka problema sa buhay nila. But the thing here is on your side, merong magnetic connection between you and that person. So, na hindi nyo ma-explain. Ibig sabihin could be siguro you gave up already and then parang something is pulling sa inyong dalawa na together na mag-collide once again na hindi mo ma-explain kung bakit. Kahit ayaw mo na, parang feeling mo bakit parang humihila pa din kami sa isa't isa na magkausap or magkita ba or whatever. So, parang gano'n yung nakukuha kong story dito. So, let's see. Ano nangyayari sa inyo ng person mo? Sa inyo, okay? So, ano nangyayari sa inyo dito? Anong nangyayari sa inyo ng person mo? Cheating is very clear in your connection. Meron talagang cheating. Your person might be a fire sign. Very easy-go-lucky. So,
I can see na parang kayo yung talagang dumadaan sa challenges dito ng relasyon ninyo about cheating. So, about this person, of course, hindi nag-aaway talaga kayo. Hindi kayo nagkakaintindihan, napapagod kayo sa away. And seems like your person is very much parang immatured enough na hindi siya marunong hindi siya marunong parang mag-handle ng problem. Hindi siya marunong mag-handle ng emotions. So, parang it's better sa kanya siguro na tumahimik, hindi magparamdam kung sakal nag-away kayo. Kaya nandito kayo sa point, nakakapagod yung away ninyo because of cheating. So, very clear itong person na to sa inyo. So, alam mong meron. So, hoping lang sana ito, hindi to nabuntis. kasi merong pregnancy card. So, anyway, feeling ko lumalaban ka. Or baka ikaw yung buntis dito. Okay, pero hindi lahat, okay? This is not for everyone. Hindi to considered as a main na buntisan talaga. No. Ikaw, I can see on your part na lumalaban ka. You are trying your best na to fix your relationship at napapagod ka na din. Yun yung nakita kong connection dito. Sobra mo kasing focus. Sobra kang nagfo-focus dito sa connection na meron kayo. Feeling ko, kayo yung merong commitment nitong person na to. Either na you are married or either na magpapakasal kayong dalawa or engaged pa kayo something. Or gano'n na kayo ka-strong yung connection ninyo. So, ano naman yung nangyayari sa kanila? So, I can see here that dito naman, clear na alam niyang option siya. Nakita ko dito, the option card is here. So, very clear sa kanya kung sino siya sa buhay ng person na to. So, kasi mayroon ditong clarity eh. So, na option talaga. But this person here is trying her best. Yung pretending pala dito, I think he's trying her best na to move on. Kumbaga, she or he is trying her best na parang to have changes in her or his life this time. To move forward and never look back. Yun pala yun. I think yung pretending dito is okay siya. So, she is pretending na okay lang ako. Wala akong problema. So, yun yung dito siya nagpre-pretend na okay ako, wala akong problema dito, moving forward na ako, parang ganun. But the thing here is, she is still in a healing process. So, ibig sabihin, masakit pa sa kanya yun. Kasi, andun siya sa point na nalaman niya ata na option lang talaga siya. And, she believed na minahal siya nitong person mo. Okay, and nandun siya sa point ngayon na healing siya, pero trap pa din siya. So, this person is pretending that she's okay, she move on, wala siyang pakialam, pero masakit sa kanya ang mga nangyari. Okay. So, I can see sign, Aries, Pisces, Sagittarius, Leo. Anyway, namimiss niya yung person mo. Namimiss niya. Siguro, hindi sila nag-uusap na ngayon kasi namimiss niya eh. So, parang alam niya yung mga nangyayari. Guarded na din siya. Pero, namimiss niya. Naiisip niya pa din. So, let go of the control issue. Allow the situation to unfold naturally. Feeling ko, ang kinokontrol niya dito, yung sarili niya. Parang, she's trying to be okay, even though hindi siya okay. Parang, kumbaga, hindi pa siya naka-experience dito sa separation na to ng parang isigaw niya yung sakit na nararamdaman niya. Well, hindi pa siya. Parang
kumbaga hindi niya pa nalabas yun. Kasi she's pretending, or sabi natin she's still pretending na okay siya. Pero, parang kung once talaga to na merong makapag-advise sa kanya or merong makapagsabi na ilabas mo lang yan, huwag kang mahiya, isigaw mo kung gusto mo. Kung masigaw niya to, masakit talaga yung nararamdaman niya dito kasi minahal niya yung person eh. Naniwala siya na mahal siya. Okay? So, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Bumabalik siya sa'yo. So, sa'yo siya bumabalik, kaya hindi sila okay. Nakapagpili na siya dito. So, between the choices, ikaw yung pinili niya. Bumabalik siya sa'yo ngayon. Pero, nakikita ko dito na ginagawa niya na yung best niya. Siguro kung may responsibility siya sa'yo, parang ginagawa niya na yung best niya na tuparin yung responsibility niya sa'yo. Pero nakikita niya sa part mo, okay? Nakikita niya sa part mo na you are trying your best din dito na not to show him that you care. Parang you are trying your best also na to move on. Kumbaga hindi na magiging katulad before. So, kumbaga, ikaw na yung nagiging ano ka na nabibisi ka sa friends mo, nabibisi ka sa trabaho mo, nabibisi ka sa mga gusto mong mangyari, sa mga ginagawa mo sa buhay nang hindi siya kasama. Kumbaga, you are trying to have your freedom here. Pero bumabalik na siya sa'yo. So, because this person wanted na magkaayos kayo, to have a new beginning with you. And I can see also na nakakaramdam kasi siya dito. Pinag-isipan niya kasi to eh. Nag-soul searching siya about this. And siguro na-find niya yung right path niya towards with you. Isa na din siguro baka kayo yung may responsibility. So, kaya ginawa niya yung best na bumalik sa'yo para ayusin ang lahat. Minahal ka naman niya. Or mahal ka naman niya. Kaya nga ikaw yung pinili niya. Hindi niya naman ginusto yung pag-alis niya before. Though nagkamali talaga siya nung nagkaroon ito sa buhay niya. And this time parang andun sa point na gusto niya nang maayos ang lahat. Yes, dumating talaga din siya sa point na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya, or sabihin natin na na-confuse siya, na-trap siya, naipit siya sa sitwasyon. Kaya siguro yun yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Pero this time around bumalik siya, inaayos niya ang lahat. Kasi alam niya din naman eh, mahal mo siya. Alam niya yun. Hindi nga, parang nakonsensya nga siya eh. Or hindi siya nakatulog sa gabi nung time na hindi kayo okay. Thinking about you, nakonsensya siya sa mga nangyayari. So, in your part, okay, na you are trying your best to have your freedom. You are trying your best na hindi mo pansinin or hindi ka mag-care sa person na to. Although bumabalik siya sa'yo, hindi mo maintindihan, ito yung sinabi ko kanina, parang merong magnetic connection na hindi mo ma-explain kung bakit humihila pa din to pabalik sa kanya. So, kahit gustuhin mo man na hindi to pansinin, gustuhin mo man na mag-decide ka na to accept this person, pero hindi mo nagagawa yun because of yung nararamdaman mo na hindi mo kaya siyang tanggihan, kumbaga. So, hindi ka pa totally na naka-decide dito kasi nga nandito sa point na very soon, clearly decide what you want so that it will come to you now because this is a connection na meron sa inyo. Pasensya na sa ingay. So, ano naman yung nararamdaman niya dito sa isa? So, feeling niya dito sa isa, nararamdaman niya, nagmo-move on na talaga siya. Kasi yun din naman yung pinapakita sa kanya. Yun din pinapakita nito, na nagmo-move on na siya. So, yun yung feeling ng person mo
na nagmo-move on na siya. And hindi na din siya sure kung ano na nangyayari sa kanya. Hindi na siya sure kung totoong nag-move on ba talaga siya. Ang nararamdaman niya lang dito na parang gusto niya na ng changes sa buhay. You know? Yun yung gusto niya mangyari. Parang andun na siya sa point na gusto niya na din mag-move forward. Parang okay na sa kanila na maghiwalay silang dalawa. And para makapag-ayos na kayong dalawa. So, parang andun din sa point na parang hindi na sila nagkakaunawaan pa. And parang ayaw na din siguro ng person na to, ng etong person na to na makipagbalikan pa sa kanya. Dahil sa nalaman nga about sa inyo. Na merong siyang karelasyon din. So, hindi niya yung matanggal-tagal sa isipan niya eh. Masakit sa kanya yun. Hindi matanggal-tagal. Mahirap din para sa kanya. Pero mahal niya pa rin talaga yung person na to. So, yung hindi yung person mo. Itong person na to, mahal niya talaga yung person mo. So, yung person mo dito, hindi na siya sure kung anong nangyayari sa kanya. Hindi na din siya sure kung magkakabalikan ba sila or hindi. Hindi na din siya sure about this. Parang gusto niya lang talaga ng changes with you. Okay? And feeling niya siguro nag-move on na to. Kasi sabi ko nga kanina, ito yung pinapakita nito. So, let's see. So, ano yung possible na pwedeng mangyari sa connection ninyo? So, magiging practical ka sa connection na to, sa sitwasyon na to. So, hindi ka na magiging katulad before kung gaano mo siya minahal, gaano ka nagpakatanga or something. This time around, naging practical ka na. Meaning, parang mas pinofocus mo yung sarili mo sa goals mo, sa trabaho mo, sa career mo, sa, sa mga bagay na medyo, kung ano yung man yung ginagawa niya, kung umaalis man siya kasama yung barkada niya, parang you are trying your best not to worry about this. Parang kumbaga bahala kung anong gagawin mo. Ang importante sa akin is yung magkakaroon ako ng freedom or makapagtrabaho ko na maayos yung sweldo ko or nakapag-ipon ako na maayos, may pera ako, may sustento, kumbaga something like that. Yun yung parang tinatry mo maging ganun ka. Parang hindi ka na katulad before na sobrang nag-focus sa connection ninyo. So, though yes, andun pa din sa point na may stress ka pa din kasi may trust issue na sa'yo. So, medyo may stress ka pa din dito sa kakaisip. Pero, medyo magpuput ka na ng boundaries. Medyo kahit papano, kahit magkabalikan man kayo nito, medyo maglalagay ka na ng harang, kumbaga blockage na hindi na sa emotions mo especially na hindi na magiging katulad before. Mag-iiba ka na ngayon, kumbaga. Pero there is still a chance na magkaayos kayo nito, masisave yung relationship ninyo. And siguro sa ngayon magiging ganito ka. Pero kung ipapakita naman sa'yo ng person mo yung pagmamahal niya balik sa'yo, yung effort niya na wala na siyang ginagawa, siguro mababalik din yung pagmamahal mo sa kanya. I mean, yung totally as who you are sa kanya, Kasi there is really a chance ito sa inyo because you are very magnetic connected. May chance na magkabalikan kayo dalawa. Dalawa talaga. Kasi ikaw yung pinili niya eh. Ikaw yung gusto niya makasama. So, kahit ano pa mangyari sa inyo, baka in the future mababalik din yung tiwala mo at pagmamahal mo sa kanya. Okay? Kasi kahit pa anong gulo ng isipan mo, magde-decide ka pa din na makipag-ayos sa person na to. So kahit pa anong gulo sa isipan mo, kahit nasasaktan ka, kahit pa ano pang gagawin mo na parang you were going to push this person, you were going to you're going to guard yourself from this person, you will not going to care about what he's doing. Mahal mo kasi yan. Kaya yun lang yung pinapakita mo sa kanya, pero
siguro one day magde-decide ka din na makipag-ayos din at mabalik kayo sa dati pagmamahalan na meron kayo. So, anong kailangan malaman nitong isa sa connection na meron sila? Oh, healing. See? Feeling ko etong person na to, magde-decide talaga siya dito na mag-heal totally. So, might be this let go of control issue. Parang one day, one day matatanggap niya din ang lahat ng to na ito na yun, wala na akong magagawa. Pero, hindi siya ganun kadali. Kasi hindi siya ganun kadali na nag-move on. So, sobrang pumapasok sa isipan niya yung mga nangyari. Panloloko ng person na to. Na umasa siya na medyo magkakaroon sila ng future together. But this person will going to decide talaga na to move on, of course. Feeling ko, may feeling ako dito na medyo magkakaroon pa to sila ng communication kahit papano. Might be hindi sa ngayon, pero in the near future could be magkakaroon pa one of them or baka this person, kasi nandito sa kanya yung control issue will going to try na kausapin siya na makipagbalikan, makipag-ayos. We're going to try. Pero feeling ko, your person could be, we're going to put judgment na on this. Tutuldo kanya na to. Okay? Dahil parang feeling ko, dahil ayaw niya na mapagod ka sa kakahintay kung kailan pa siya magbago or something. Magkakaroon na dito sa kanya ng spiritual awakening. Ito sa person na to. Sa person mo, now to focus on you. Siguro feeling ko iisipin ng person mo yung pag-aayos ninyo na kinukuha niya pa yung tiwala mo balik, tapos eto na naman, so baka masasaktan ka na naman, tapos malalaman mo na naman ulit, baka hindi mo na siya patawarin pa kahit kailan. So yun yung concern niya, yun yung iniisip niya. Pero feeling ko dahil nami-miss ng person na to yung person mo, and sabi nga dito is meron pang gusto pa talaga ng person na to, though kahit yung pinapakita niya is okay siya, wala akong pakialam sa inyo, magkabalikan kayo, wala akong pakialam or something like that, pero para sa kanya masakit kasi might be nagtatry siya na to communicate with your person once again, na baka pwede sila magkabalikan or namimiss mo ba ako, kumusta ka na or something, magpapapansin na para maramdaman ng person mo ulit yung connection nila. Pero feeling ko wala din mangyayari kasi parang desidido na kasi yung person mo na makipag-ayos sa'yo. Okay? So, kaya nandito yung pretending. So, obviously, dito sa sitwasyon na to, ikaw yung napili niya dito. Okay? So, I can see zodiac sign Capricorn on your side. Okay? On your side, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo. You might be dealing here with Aries, Sagittarius, Leo as well. I can see also Aquarius, could be Cancer, Scorpio, Pisces. Dito naman sa side na to is could be merong Aquarius dito, merong Libra, Taurus. Meron din ako nakitang Pisces. And Taurus, another Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Capricorn sign on your person's part could be. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.